Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan at mga kapatid. Ako po si Josh Vlog at nandito na naman tayo sa kalsada. Meron akong ikukwento sa inyo na karanasan ko dito sa aking pagbablog. Alam nyo po kasi ay medyo dinisiplina tayo ng YPP. Ano ba yung YPP na yan, ka-Josh? YouTube Partnership Program. Yan ha. Kasi po, mga kababayan at mga kapatid, yung aking YouTube channel ay na-restrict. Opo, na-restrict. Meron po kasi tayong na-violate na policy. May violation eh. Kaya yung acting channel, kung napapansin nyo, pag nanonood kayo, wala na siyang ads. Kasi tinanggal ni YouTube yung ating karapatan na magka-ads. Kaya kung napapansin nyo na nanonood kayo ngayon, dire-diretso yung panonood nyo. Sa panig ng mga manonood ay gustong-gusto nila yon, yung walang nang iistorbo sa kanila na mga nagpa-pop up na mga ads. Pero sa panig po namin, medyo nakakalungkot at nakaka-stress po yun dahil sa syempre pinaghirapan mo naman, talaga naman na nag-effort ka talaga para nang sa ganun ay ma-monetize yung account mo, hindi mo namamalayan na ikaw pala ay demonetize na. Wala ka ng karapatan na magkaroon ng mga ads. Yun po kasi ang nagbibigay ng income sa mga content creator tsaka YouTuber. Yun lang naman ang kaligayahan o kaya inspirasyon ng mga gumagawa ng content. Kumbaga meron silang tinatawag na award at yun ang award. Okay? Yung ating karapatan na yun sa ngayon po ay medyo pinutol. At ang sabi po doon, eto ginagawa ko po itong content na ito, mga idol, mga boss, para nang sa ganun ay maging leksyon o kaya kahit papano ay makapag-educate, makapagturo, para hindi na po pamarisan, wag nang tularan, mga idol, mga boss. Yun po ang purpose ko, kaya ako ginagawa ang video na ito. Kahapon po kasi mga boss, mga idol, nagulat ako, meron akong notification sa aking Gmail na paano ba yon? Your channel, sabi doon, has been restricted, sabi doon. At sinasabi doon na kaya na-restrict dahil sa mayroon pong na-violate na policy. Ayun. So tinignan ko, clinic ko yung details kung ano yung nangyari, bakit nagkaganon. At ang nakalagay doon ay nagkaroon po ako ng mga violation sa pamamagitan po ng mga content na reuse. So reuse content ang kaso natin. So may rules po kasi dyan ako po ay aminado na meron po talaga akong mga reuse content. Dahil sa madalas po akong live stream sa Senado, yung mga nangyayaring kaganapan doon, at minsan At hindi lang minsan, madalas din nagla-livestream din po ako doon sa saganang mamamayan.
sa layunin na mabigyan ng maganda yung layunin natin ma-update yung ating mga viewers sa mga kaganapan, mga current events, mga news, yung mga kasalukuyang nangyayari, yung mga panawagan na kailangan makarating sa ating mga kababayan. Yun ang ating layunin. So maganda yung layunin natin, kaya lang kahit na maganda yung layunin mo, kung mayroong kang na babayulate na o kaya nalalabag na batas, pulisiya o policy sa YouTube, talagang hindi ka ito-tolerate, ikaw ay bibigyan ng kumbaga ay disciplinary action. So ang nangyari, yung ating account ay na-flag, na-restrict, at hindi na po kikita, sa madaling sabi, para maintindihan ninyo. So wala na po siyang advertisement, wala kayong nakikita ngayon advertisement. So ang ginawa ko, nag-search ako sa internet ano ang dapat kong gawin at hindi dapat gawin, kasi dapat malaman mo yun para nang sa ganun ay kahit papano pinaghirapan na po natin ito. Talaga naman nag-exert tayo ng hindi lang effort kundi matinding effort para nang sa ganun ay ma-monetize yung account natin. Gusto natin na maibalik yun. So nag-search ako, sabi doon ano ba yung nangyari sa'yo? Di pinaliwanag ko. Kasi ngayon sa internet, para mo siyang kinakausap mo na siya sasabihin mo kung ano yung nangyari, sasagutin ka niya, idetalye mo yung mga nangyari. So inamin ko doon na nakagawa ako ng mga reuse content at pinayuhan niya ako. Sabi niya mabuti at inamin mo na ganyan ang nangyari sa'yo para alam namin ang ipapayo o kaya alam namin yung step by step na ituturo sa'yo na dapat mong gawin para nang sa ganon ay maibalik. Pero hindi po sa pagkakataon na ito kasi ang disiplina po ng YouTube, pag nag-appeal ka, okay? Pag nag-appeal ka ngayon na hindi naaayos, kasi ganito po yan para maintindihan nyo po ano po. Kapag nag-appeal ka doon sa restriction mo, ngayon, kailangan huwag mong gagalawin yung channel mo. Wala kang i-delete na kahit na ano. Huwag mo siyang gagalawin, mag-appeal ka. I-review po yon ng mga reviewer na kasama doon sa YPP o YouTube Partnership Program. Titignan po nilang mabuti, human review, kung yung appeal mo ay karapat dapat pagbigyan o hindi. Ngayon, dahil sa bawal kang mag-delete habang kapag nag-appeal ka, bawal kang mag-delete para makikita nila ulit yung dahilan kung bakit kanila dinisiplina, ni-restrict yung channel mo. So, ang mangyayari ngayon dun sa appeal mo, okay, ma-reject, ma-disapprove dahil sa wala ka namang ginawang pagbabago dun sa channel mo. Hindi mo inalis yung mga dahilan kung bakit na-restrict yung account mo. Parang ganon. So, ang ginawa ko, pero sinearch ko mabuti ito bago ako gumawa ng hakbang, pinag-aralan ko munang mabuti at nag-search talaga ako. Ang sabi ko doon, ipinaliwanag ko ano ang dapat kong gawin dahil sa inaamin ko naman na meron akong reuse content. Okay? So ang sabi niya, ganito ang gawin mo. Huwag mong gagalawin, ibig sabihin huwag mong pipindutin yung appeal. Sabi doon, hintayin mo na mag-lapse yung panahon na ibinigay sa'yo. 1 buwan po kasi yun So 1 buwan na kailangan mag-appeal ka.
Pero hindi doon sa ibang na-search ko, sabi doon, hindi naman pwede na hindi ka mag-appeal. Dahil sa baka lalo kang pahihirapan. Ibig sabihin, parang sasabihin ni YouTube na, "Oy, parang hindi ka tao ah. Bakit hindi ka sumagot doon sa namin, kumbaga sa gobyerno ngayon? Bakit hindi ka pinasugpina ka namin pagkatapos hindi ka sumipot?" Parang ganon. At dahil dyan, isa-cite in contempt ka namin. Kasi pinasugpina ka namin pero hindi ka tumugon. Eto ngayon, parang ganon naman sa YouTube. So lalo silang magagalit sa'yo. Kumbaga, madadagdagan yung kasalanan mo, yung disiplinang ipapataw sa'yo. So ang ginawa ko, nag-search ako ng malalim na pagsusearch. At ang sabi ng na-search ko, dahil ipinaliwanag ko na meron nga talaga akong paglabag, inamin ko yon. Ganito sabi niya, "Huwag mong gagalawin hanggang sa matapos yung plaso ng date ng pag-appeal mo. 1 buwan yan," sabi niya. Kusang mag-a-appear yung reapply. Pero bago mo gawin yon, bago ka mag-reapply, kailangan malinis na yung account mo. Ibig sabihin, mag-general cleaning ka, tatanggalin mo lahat ng mga videos na nandun sa channel mo na wala kang mukha, hindi ka nagsalita, nag-livestream ka, hindi livestream mo yung kasi bawal po yun kailangan daw po talaga, kung gusto mo na nagla-livestream ka, halimbawa yung nangyayari sa Senado, habang naka-livestream sila, inila-livestream mo rin yon. Kaya lang, ang policy, kailangan meron kang komentaryo at nakikita yung mukha mo sa screen. Yun ang pinapayagan. Pero kung gagawin mo lang na nila-livestream mo lang na wala kang ginagawang pagbabago, yun, talagang talagang paglabag yun sa policy ng YouTube. So, yun. Madami tayong tinanggal na videos. Siguro ang na-delete ko na, hindi pa lahat hindi ko pa na-delete lahat dahil sa kailangan i-check kailangan nating i-check mabuti. Kailangan mong tignang mabuti kung ano yung i-delete mo, kasi baka makapag-delete ka ng okay naman na video, may mukha ka doon na gumagawa ka nga ng reaction video, okay yung mga yon. Pero yung nag-upload ka, wala kang ginagawa, nandun lang yung mukha mo, hindi ka nagsasalita, hindi rin pwede yon kahit nandun yung mukha mo. Kailangan merong kang sasabihin komentaryo. Yun ang pinapayagan ng YouTube. Hindi pwede na para lang wala kasing ka-effort yun Wala kang ginawang kumbaga hindi ka nagpagal. Hindi ka na gumawa ng hindi ka na naghirap. Parang madali na lang sa YouTube yon, hindi ka tanggap-tanggap sa kanila yon. Kailangan pagpaguran mo para lang sa ganun magkaroon ka ng sweldo. Kailangan talaga pagtrabahuan mo kahit saan naman talaga. Bago ka magkaroon ng kita o sweldo, magtrabaho ka, hindi pwedeng tamad. So, yun ang ibig sabihin ng YouTube. Kailangan magsipag ka, creative ka dapat, magtrabaho ka bago ka namin sweldoan. Parang ganun ang sinasabi ni YouTube. Ayaw nila yung katamaran na gawa, yung kasi yun parang panluloko sa kanila yun. So, ang ginawa ko, tinanggal ko na lahat, nakapag-delete na ako siguro 250 na videos na yung na-delete ko. Ang dami nun. Tapos yung mga views nun hindi basta-basta yung mga views nun, napakaraming mga views. Meron pa nga akong na-delete na umaabot sa 50,000 views, 60,000, 70,000. Pero kailangan talagang tanggalin mo Hindi pwedeng hindi mo tanggalin, kasi pag nag-reapply ka, hindi rin ma-approve, ma-reject din. Kaya kailangan linisin mo talaga lahat, tanggalin mo lahat ng alam mong may violation ka bago ka mag-reapply.
So yung iba, ang nangyayari mga kababayan, mga idol, mga boss, noong nakita nila yung restriction notification, nag-appeal sila. Kasi ang nakalagay doon, bawal kang mag-appeal o bawal kang mag-delete ng mga video kapag nag-appeal ka. Bawal mo siyang galawin yung channel mo. So ang ano mangyayari ngayon yan? Kung nag-appeal ka, hindi mo naman dinilit yung video kung saan ka nadisiplina, kung saan ka pinatawan ng parusa, kailangan ma-delete mo yun. So ang mangyayari niyan, kapag nag-appeal ka na walang pagbabago, hindi mo ginalaw dahil bawal mo namang galawin, mare-reject yung appeal mo, madi-disapprove. So magkakaroon ka ulit ng chance, sasabihin sa'yo within 90 days. Okay, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Ayusin mo yung account mo, yung channel mo, i-delete mo lahat ng mga videos na may violation ka, and then saka ka pwedeng mag-reapply. 3 buwan po yun mga boss, mga idol, 90 days. So matagal po yun. So nag-search ako ng malalim. Ang sabi doon sa na-search ko, wag mong gagalawin, don't touch everything or anything. Huwag kang mag-a-appeal, hayaan mo lang siya. Ang gawin mo ngayon, dahil inamin mo naman na talagang may mga videos ka na kumbaga ay reuse content, i-delete mo na immediately. So nag-delete na ako, delete dito, delete doon. So yun nga, 250 plus na yun na-delete natin at magdi-delete pa tayo. Talagang tatanggalin natin lahat, sakripisyo talaga. Bakit ko po sinasabi po ito, mga idol, mga boss? Para nang sa ganun, ay baka mayroon pong content creator na nanonood sa amin sa pagkakataong ito, kahit papano makatulong po tayo sa kanila sa karanasan natin. Kasi dalawang bagay po yan eh. May dalawang naibubunga yan. Ang isa, kapag yung karanasan mo, ginamit mo yan para nang sa ganun, mag-improve ka. Okay? Mag-improve ka, maituwid mo yung mga pagkakamali mo, maging leksyon sa'yo yan para lalo mong mas pagbutihin yung mga gagawin mo sa susunod. At ang ikalawa, kapag yung karanasan mo na yon hindi mo naayos, failure, hindi naging leksyon sa'yo, pinabayaan mo lang siya, walang mangyayari sa'yo, ibig sabihin, ganun na lang, nadisiplina ka, binigyan ka ng parusa, dinedma mo, hindi mo siya inatupag, pinabayaan mo na lang, walang mangyayari sa'yo. So, dalawang bagay yan. So, ako po kasi, gusto kong matuto. So, pang ano na po ito, yung unang channel ko po, kung hindi ako nagkakamali, ano po yun eh. Yung unang channel ko po, may unang channel na po ako na plug noon eh. Yun po naging training ground ko. Ito ngayon, na-excite lang po ako. Ngayon, ayun, pangalawang pagkakataon na po ito na ma-restrict yung account ko. So, nangyayari yung mga yan para matuto tayo. So, tanggapin mo, positibo sa'yo yun. Huwag kang malungkot, huwag kang magdamdam pagka may mga ganung mga pangyayari, mga boss, mga idol, kasi lalo kang natututo, lumalawig yung kaalaman mo, nadadagdagan yung mga konti mo pang nalalaman para nang sa ganun, sa mga susunod na mga pagkakataon, mapagbubuti mo, maaayos mo kung ano man yung mga nagawa mong mali, parang sa buhay din. Kapag hindi ka nagkamali kasi sa buhay na ito, mga boss, mga idol, hindi ka matututo. Nangyayari lahat yan, kaya may pagkakamali para malaman mo kung ano yung tama. Para maituwid mo kung ano yung mali. So, dapat kapag may mga ganito, sabi ko nga, tanggapin mong positibo. Para nang sa ganun, lalo tayong matuto. Ginagawa ko po itong bidyong ito para sana makatulong po ito sa mga viewers natin, lalo na dun sa mga katulad kong content creator na
Kung meron po kayong mga ganon na mga hindi pa po kayo nare-restrict, hindi pa po kayo nadidisiplina ng YouTube. Kung meron na po kayong ganon, ngayon pa lang, ang payo ko po sa inyo, tanggalin nyo na. Kasi po, alam nyo, noong nakaraan, meron pong nagpayo sa akin na siya ay na-restrict na rin. Nung na-restrict siya, pinayuhan na niya ako, hindi kasi ako nakinig. Siya si Jello, yung ating kasamang content creator din, admin ko la, ilalagay ko sa screen yung channel niya kasi nagbago siya ng pangalan sa YouTube channel niya eh. Lagay ko na lang dyan sa screen. Nag-advise siya sa akin noon nung na-restrict na yung account niya na, bro, kung meron kang ganito, tanggalin mo na ngayon habang hindi ka pa nakikita. Hindi ako nakinig. So, minsan talaga, mga idol, makikinig tayo. Lesson learned yun sa akin. Pagka may nagsabi sa inyo ng ganito, oy, alisin mo na yan hanggat maaga pa. Alisin nyo na. Katulad ngayon, napanood nyo itong video ito. Meron kayong ganong mga videos na in-upload nyo, na wala kayong ginawa, hindi nakita yung mukha nyo, in-upload nyo lang. Kung ngayon, hindi pa kayo nare-restrict, alisin nyo na. Hanggat maaga pa, linisin nyo na yan, para nang sa ganon, dire-diretso po yung monetization nyo, dire-diretso yung ligaya nyo. At lalo kayong mai-inspire na gumawa ng content. Kasi, alam nyo, nakaka-stress po talaga. After ilang buwan, malapit na po mag-isang taon, pinaghirapan mo, talagang nag-exert ka ng effort, hard work para nang sa ganun, mapalago mo yung channel mo. Pagkatapos marirestrict ka, marirestrict ka ng ganun-ganun lang, matatanggal yung income mo, pasok ng kita mo sa YouTube mo. Nakaka-stress talaga yon. Hinga ka lang mo ng malalim. Ayan, hinga. So ako, tanggap ko naman na yon dahil sa hindi naman natin pwedeng hindi tayo pwedeng mga tuwiran, lalo na kung alam mong may mali ka talaga, kung alam mo talaga na meron kang na violate na mga policy, huwag ka lang mga tuwiran. Ang pinakamabuting gawin, tanggapin mo kung ano yung disiplinang ipinataw sa'yo at bumawi, linisin, gawin yung itinuturo, pailalim sa kung ano yung policy, para nang sa ganun, dire-diretso at mapagbuti pa lalo yung channel natin. Ganun po mga kababayan, ano po mga idol, mga boss, yung nanonood sa amin dyan. Kung itong video ito nakatulong sa inyo, okay? Kasi ako, hihintayin ko po yung gagawin ko kung ano yung na-search kong ipinayo sa akin. Kung ano yung sa palagay kong tama na gagawin ko. Hihintayin ko yung panahon na yon. At kapag ka dumating yung time na yon na pwede na akong mag-reapply, after ko linisin yung account ko, kasi iisa-isahin ko talaga yan. Madami po kasi, almost 1,000 plus yata na videos ang na-upload ko na sa YouTube channel ko. Ang na-delete ko na 250 plus na. Kung mayroon pa akong tatanggalin, kaya lang i-maintain nyo lang na mayroon kayong naiiwan na 4,000 na hours na views, Yun ang kailangan kasi para i-approve yung reapply nyo at ma-monetize kayo. Pagka bumaba doon, kailangan nyo maabot yung limit na yon, yung patakaran na yon, para nang sa ganon bumalik yung YPP ninyo, yung YouTube partnership program ninyo, at ma-monetize po kayo. Kailangan nandun kayo sa bilang na yon. So tinignan ko naman, marami na ako na-delete, marami pa naman, so magdi-delete pa ako. So yun mga idol, mga boss, kung nakatulong sa inyo itong video ito, paki-like naman, paki-share, at kung kayo ay bago pa lang na nakapanood dito sa video natin, paki-subscribe po kami at paki-hit na rin yung notification bell para nang sa ganon ay ma-update kayo sa mga videos na gagawin natin sa mga susunod na pagkakataon. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. God bless, at mag-ingat po kayo mga idol, mga boss, lalo na ngayon sa panahong ito, medyo
may bagyo po kasi, ingat po kayo. Saan man po kayo naroroon at ano man po ang inyong ginagawa. God bless!